Sige po, tayo pinadako sa salita ng ating pong Panginoon. Kung tayo po ay mayroon po mga Biblia, saklat po ng unang Pedro. First Peter chapter 1. Simulan po natin sa verse 3. Sa ibo dyan, basahin ko po dito sa akin pong version ng Biblia. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation. And we have a priceless inheritance. An inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Amen. Sa verse 5, and through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor in the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Amen. Pinagpala po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong nabasa ngayon pong umaga. Hallelujah. Sa Living Hope. Amen. Bawat Kristiyano ay mayroon pong buhay na pag-asa sa Diyos. Amen? So, sabi nga, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong panghinaan ng ating pong pananampalataya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen? Pag ikaw ay mananampalataya, laging mayroon kang pag-asa kay Lord. At yung pag-asa na mayroon kay buhay. Bakit? Sapagat naniniwala tayo na ang ating Panginoon
na pinaglilingkuran ay buhay magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Mayroon tayong lumang kanta. Buhay, 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 kailan pa man. Naalala niyo pa? Diba? Nung araw, nung unang panahon, na lahat, karamihan ng mga Pentecostal churches, ang kinakanta ay alive, alive. Alive forevermore. Hallelujah. Diba? At natin pong titingnan, gaano ka-alive ang pananampalataya ng mga naunang Kristiyano. Hallelujah. Dahil ba ang kanilang kinakanta lagi sa simbahan ay alive, alive forevermore? Hallelujah. Pero totoo naman, di ba? Kasi nga, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, di ba, bagamat si Kristo, nung siya'y magkatawang tao na parito sa lupa at namuhay bilang alipin kasama ng kanyang mga alagad, mga minamahal, alam natin na parito siya. Bagamat siya'y Diyos, pero siya'y nagkatawang tao. Amen. Ang layo, mga minamahal, ang layo at ang kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. Amen. Nakita po natin mga minamahal na minsan dumating sa atin pong Panginoon. Hallelujah. When He was in the Garden of Gethsemane at siya po'y nanalangin kasama sa ilan niyang mga alagad, diba? Dumating sa punto na sa kanyang panalangin ay nakiusap siya sa ating Ama, sa kanyang Ama na nasa langit, na kung maari ay ilayo sa kanya yung saro ng pagdurusa. Kaya nga, dito mayroon tayong saro. No? Saro na ang laman nito ay hindi pala. Sorry. Yan. Ito po, saro na ang nakalagay ay katas ng ubas. Hallelujah. Ito'y matamis. Diba? Pero alam niyo yung saro na babatahin ng ating Panginoon ay hindi kaya-aya. Hindi kaaya-ayang batahin. Bakit? Pagdurusay. Nandyan pa kayo? Alam ng ating Panginoon. Diba, napakahirap yung naging kalagayan niya, na alam niya na malapit na yung panahon na nakatakda para siya'y mamatay. Pantubos sa kasalanan ng lahat ng tao. Kasalanan mo, kasalanan ko. Diba? Pagdurusay, sipin natin mga minamahal, yung gaano nagdusa ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Mula nung siya po'y aristuhin, iduli ng mga Roman soldier, hallelujah, hanggang sa mahatulan ng kamatayan, para ipako doon sa cross. Hallelujah. Mula ng umaga hanggang sa dumating ang alas 12, hanggang sa dumating ang hapon, yung hirap na kanyang dinanas. Hallelujah. Pasan ang cross papunta doon sa bundok ng Golgota. Hallelujah. Mga minamahal, taglay niya yung lahat ng sakit, hirap, bugbog, palo ng mga tao. Hallelujah. Talagang pinahirapan siya ng gusto. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga,
Before na nangyari ito, nung siya'y manalangin doon sa Garden of Gethsemane, talagang nakiusap siya sa kanyang ama, Ama, kung maaari, hallelujah, ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Hallelujah. No? Kasi nga, alam ng ating Panginoon yung kahihinatnan ng lahat ng bagay. Bunga ng kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Diba? Hallelujah. Isipin po natin, nung siya'y nananalangin, kapatid, mga minamahal, ultimo yung pawis na lumabas sa kanyang katawan, sa kanyang noo, sa kanyang ulo, pagpatak sa lupa, sabi ng Biblia, animoy dugo. Hallelujah. Nagpe-pray pa lamang siya, kapatid, mga minamahal. Pero yung pawis na lumabas sa kanya, ang sabi ng Biblia, pagpatak sa lupa'y animoy dugo. Gaano kahirap? Kaya nga, mga minamahal, no? Totoo na ang bawat mananampalataya, ang bawat sa atin, hallelujah, tandaan natin, ang pag-asa na mayroon ka sa Panginoon ay laging buhay. Amen? Bakit? Buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Nung siya po'y mamatay, hindi siya nanatili sa libingan. Sabi ng Bible, at sabi ng pahayag ng Panginoon, bago mangyari ang lahat ng ito, hallelujah, siya ay muling mabubuhay paglipas ng 3 araw. Amen? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nung siya'y naipako sa cross at siya'y nailibing, kapatid, mga minamahal, pagsapit ng linggo na madaling araw, ano ang ginawa ng isa sa mga babae? Maaga silang gumising at pumunta para bisitahin ang libingan ng ating pong Panginoon. Pagdating nila doon, natuklasan nila bukas na ang libingan ng ating Panginoon at wala na sa Jesus. Hallelujah. Iniisip ng marami, iniisip ng babaeng ito, maaring mayroon nagka-interest at nagnakaw sa katawan ng ating pong Panginoon. Pero ang hindi nila alam, hallelujah, natupad kung ano ang nakasaad sa kasulatan. Na sa Jesus na siya'y namatay ay muling nabuhay. Amen. Kaya nga, mga minamahal, ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon ay isang paalala para po sa bawat sa atin na ikaw at ako ay dapat huwag mawala ng pag-asa sa Kanya. Bakit? Kasi nga, may Diyos tayo na pinaglilingkuran, Diyos na totoo at hindi nagbabago. Sabi ng ating kanta kanina, siya'y walang katulad. Amen. Siya'y walang katulad. Hallelujah. Hindi natin may kukumpara ang ating Diyos sa ano pa mga bagay o kung sino pa bang mga taong kinikilalang Diyos ng mga tao na nabubuhay sa ating panahon. Diba? Kung mayroong nararapat na sambahin ang bawat tao, si Kristo lamang. Amen. Hallelujah. Si Kristo lamang. Di ba nakakalungkot isipin na ang ating pong Panginoon ay, kumbaga, salip na sambahin ng mga tao, ang ipinalit nila ay si Muhammad. Ang iba, pinalit nila si Rizal. No? Di ba may mga samahan na Rizalista? Si Rizal ang kanilang Diyos sa sinasamba. Kapatid ba nga minamahal? No? Mayroon pa bang hihigit
kay Hesukristo na ating Panginoon. Si Jesus namatay, pero siya'y muling nabuhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang kanyang pangalan ay binigyan ng Diyos ng higit o higit sa kanino pa mang pangalan. Kaya sabi ng Biblia, ang lahat ng labi at ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba? That Jesus is Lord. Amen. Si Jesus ay Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, dapat ikaw at ako ay laging may pag-asa sa Kanya. Amen. At ang pag-asa mo, dapat sa Panginoon ay laging buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, sabi po ni Pedro, no? Ano po? Sabi niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Dahil sa laki ng habag niya sa atin. Purihin natin ang Ama ng ating Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin. Sa laki ng habag niya sa atin. Hallelujah. Kinahabagan tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung sino tayo ngayon, kung ano ka ngayon, tanda natin mga minamahal, yan ay dahil sa habag ng ating Panginoon. Hallelujah. Mayroon ba tayong ginawa para tayo po'y kaawaan at kahabagan ng Diyos? Kaya nga, tanda po natin, pakaisipin natin lagi, sa dami ng mga tao na nabubuhay sa ating panahon. Hallelujah. Napakapalad natin. Napakapalad mo. Bakit? Isa ka sa kinahabagan ng ating Amang nasa langit. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Isipin natin mga minamahal na kinahabagan tayo ng Diyos. Bakit? Isa sa mga katangian ng Diyos na nasa langit, He is merciful God. Hallelujah. At yung habag na yan ng Diyos, hindi yan tumitingin sa ating panlabas na kalagayan. Amen po ba? Hindi yan tumitingin sa panlabas na kalagayan ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya namimili ng tao. Ano man ang ating itsura, ano man ang hugis ng ilong natin, na maganda ka man o gwapo o katamtaman, kapatid mga minamahal, we are created by God in His own image, in His own likeness. Amen? Amen po ba? Kaya nga, kapatid mga minamahal, habag ng Diyos yan. At ang kahabagan ng Panginoon, hindi namimili. Amen. Hindi siya namimili. Mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, tama si General Torre.
Hindi kahit na maitim siya ay late-late nila ng iba. Tama po ba? Isipin natin, high-ranking official ng PNP. No? Gayon lang paglait sa kanya ng isang tao. Hindi naman dapat. Tama po ba? Amen. Wala tayong karapatan na maglait ng ating kapwa. Bakit? No? Ano ba ang itsura natin? No? Kung tayo ba'y maputi, laitin natin yung mga maitim? Bakit? Ang pupunta laban ng langit, puro maputi? Na? Puro matangos ang ilong? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yung mercy ng Diyos, yung habag ng Diyos sa tao, yun ay available para sa lahat. Amen. Hallelujah. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang iyong itsura, ano man ang kulay natin, kapatid, mga minamahal, ang habag ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, kapatid, mga minamahal, sa langit, iba-iba ang kulay ng tao. Alam niyo, mga minamahal, hindi na magbabago ang kulay natin. Kung anong kulay natin dito, yun din sa langit siguro eh. Amen. Kaya may siguro, siyempre wala naman sa Bible yun eh. Pero tiyak ako, mga minamahal, kung ano ang kulay mo, yun din ang kulay natin doon. Hindi na babaguhin ni Lord yan. Kasi kung pagdating na sa langit, kung tayo brown dito, pagdating doon ay makinis at puting-puti tayo. Kapatid, mga minamahal, no? Tingin nyo, mga minamahal, masaya tayo? Di ba hindi rin? Kaya din sa lupa, iba-ibang kulay natin. Amen. May maputi, mayroong brown, may talagang mayroong makutong, no? Mayroong matingkad ang pagkakulay. Pero alam niyo, mga minamahal, pinagsasama-sama tayo ni Lord. Para ano? Para masaya tayo. Amen. At ulitin ko, kaya iba-iba ang hugis ng ating mukha at hindi tayo magkapari-parihas para masaya tayo. Amen. Kasi kung magkakamukha tayo at hindi tayo masaya, bakit? Pag salubong mo sa iyong kapitbahay, magkumukha kayo, magkamag-anak siguro tayo, no? Magkadugo siguro tayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, salamat sa ating pong Panginoon. Habag ng Diyos yan. Amen? Kinahabagan ka. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, purihin daw natin ang ating Diyos na nasa langit. Hallelujah. Glory, glory to God. Dahil sa laki ng kanyang habag, hallelujah, sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. Amen? Tayo isinilang sa isang panibagong buhay. Yung buhay na mayroon tayo ngayon, kapatid, mga minamahal, no? Yan po, ay sinasabi sa Biblia that we have been born again because God raised Jesus Christ from the dead. Amen. God raised Jesus Christ. At yan po isang katotohanan sa Biblia, na that Jesus is risen from the dead. Amen. Diba? Si Jesus ay nabuhay nangang muli mula sa kamatayan. At yan po'y dahil sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Diba? At ang pag-asa na mayroon tayo, kung sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang pag-asa na mayroon ka, kapatid, mga minamahal, sa bawat sa atin, dumating man ang kamatayan, sa iyo at sa akin, dati ang panahon, lahat ng namatay na may pananampalataya kay Kristo
ay ibabangon niya muli. Diba? Pangako ng Diyos yan. Hallelujah. Na kung mayroong kamatayan, mayroong muling pagkabuhay sa mga patay. Pagtunog ng trompeta ng ating Panginoon according to Thessalonian. Diba? Hallelujah. Sabi ni Pablo, pagtunog ng pakakak ng Diyos, ang lahat ng nananalig kay Kristo ay babangon mula sa kamatayan. O, diba? Kaya nga, sabi ng Bible, mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Mapalad. Bakit? Bakit sinabing mapalad? Sa mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin. Kung sila ay kasama sa first resurrection, ang sabi ng Bible, mapalad sila. Bakit? Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Walang kapangyarihan. Kasi nga, mga minamahal, pagka ang mga namatay ay kasama sa unang pagkabuhay, ibig sabihin, mga minamahal, yun ay isang palatandaan na ikaw ay kasama na magmamana ng kaharian ng langit. Amen. Kasama ka sa magmamana ng bagong lupa. Naniwala kayo na may bagong lupa? Kung mayroong bagong langit, mayroong bagong lupa. Saan ka man doon? Sa bagong langit o bagong lupa? Kapatid, mga minaman, parihas yun na pinaghaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, tayo po ay isinilang sa isang panibagong buhay. Kaya nga tawag sa atin ay born again. Tayo po ay ipinanganak nangang muli. Hallelujah. Sa spiritual na kalagayan natin. Kaya nga, yung buhay na mayroon ka, na dapat nating ipinamumuhay ay isang panibagong buhay. Isang bagong buhay ang dapat na ating ipinamumuhay. Bakit? Tayo'y ipinanganak nangang muli. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Kaya nga, ano pa ang sabi ni Pedro? Hallelujah. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Hallelujah. Nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Hallelujah. Sabi diyan, now we live with great expectation. Kapatid, mga minamahal, tayo po, kaya nga, huwag tayong mawala ng pag-asa kay Lord. Hallelujah. At ang term na ginamit dito sa New Translation, great expectation. Dapat lagi tayong mayroong yung dakilang hinahangad o inaasahan galing sa Diyos. Amen. So, naniniwala po tayo, hindi lamang. Siyempre, nag-expect po tayo ng mga bagay na kailangan natin na pwedeng i-provide ng ating Panginoon. But higit sa lahat, ano po yung dakilang pag-asa natin bilang mga mananampalataya? Yung muling pagbabalik ni Kristo na makasama ka
Makasama tayo. Amen po ba? Amen. So, yun po dapat yung dakilang pag-asa natin sa buhay na isang araw, pagdating ng rapture, isa ka sa mga kasama ng ating Panginoon at kukunin niya. Hallelujah. Bakit? Mahirap ang kalagayan ng isang tao. Na? Pagka dumating ang panahon na tayo po ay maiwan. Diba? Kawawa tayo. Mahirap ang magiging kalagayan natin. Amen po ba? Amen. Nakikita ba natin? Na kung dumating ang panahon at dumating ang araw ng muling pagbabalik ng atin pong Panginoon at hindi tayo nakahanda. At nag-rapture. Hallelujah. So naiwan tayo. Ano mangyayari sa atin? Diba? May kasabihan nga mga matatanda na wala daw pagsisising nauna. At sabi ng mga matatandang mananampalataya, pagdating ng panahon at dumating si Kristo at hindi ka nakasama, anong pagsisisi ang iyong gagawin? At kahit pa daw kagatin mo ang iyong siko. Sige nga, kagatin natin siko natin. No? Makakat ba natin siko natin? Di ba hindi rin? Ibig sabihin ng mga matatanda, no? Kahit magsisi ka pa na magsisi sa Panginoon, kasi nga hindi mo nagawa ang iyong parte, ang iyong dapat gawin habang wala pa si Kristo, ay hindi mo nagawa. Huli na ang lahat eh. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, sana huwag mahuli ang lahat. Huwag nating sayangin yung pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Dahil sa kanyang masaganang habag at biyaya, tayo isinilang ng Panginoon sa isang panibagong buhay. At pag-asa na mayroon tayo na dapat lagi tayong umaasa lamang sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya na isang araw ay mangyari sa atin kung ano ang inaasahan natin mula sa atin pong Panginoon. Diba? Kapatid, kaya nga, yung pag-asa na mayroon ka, dapat nakatuon kay Lord lamang. Bakit? Si Kristo ang siyang namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asang buhay. Amen! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Bagamat, sabi ng Bible, ano po? No? Bagamat, sabi niya, hallelujah. Ano yung pag-asa natin? Nakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Hallelujah. Ano pa? Kayamanang walang kapintasan. Pangalawa, di nasisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo. Hallelujah. Doon. Sa langit. Glory to God. Amen. Mayroong nakahanda. May nakalaan. May inihanda si Lord na kayamanan para sa iyo at para sa akin. Doon sa langit, kayamanang di nasisira, di kukupas. Sabi ng Biblia. Amen? Diba? Kaya nga, ano pang kinalulungkot natin sa buhay? Hallelujah. Kung dito sa lupa ay, no? Sabi nga ng isang mangaral, huwag kang malungkot kung hindi ka mayaman sa lupa. Mayaman ka kay Lord. Diba? Hallelujah. Tanda natin, maiksi lang buhay natin sa mundo. Lahat ng bagay dito sa lupa, pansamantala. Temporary lang yan eh. Ang kayamanan, nakita natin sa iba, mayaman sila, marami silang pera, maganda ka lang sakyan, huwag kang mainggit.
Mayaman si Lord. May kayamanan ka sa langit. Kung ang bahay mo simple, doon sa langit may mansion ka na inihanda si Lord. Diba? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, na kung ano ang mayroon tayo sa lupa, masiyahan tayo. Lahat ng yan, biyaya ng Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Hindi pa, alam mo, hindi naman tayo ginawa nila pari-parihas eh. No? Hallelujah! So tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kasi deserve natin yan eh. Amen! Deserve natin. Kung ikaw at ako'y pinagpala ng Diyos na mga bagay na matali sa lupa, deserve mo yan. Anak ka ni Lord. Walang duda. Amen. Bakit? Hindi lahat ng kayamanan para sa mga hindi Kristiyano. Hallelujah. At tayo na Kristiyano ay walang karapatan. No! Bakit? Si Lord ay mayaman at siya'y nagmamayari ng lahat ng bagay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, ang pinaka-importante sa lahat, ay yung kayamanan na nakalaan sa iyo doon sa langit. Amen? Hallelujah. No? May kayamanan kang nakalaan kay Lord. At darating ang panahon, pagdating ng ating Panginoon at haharap tayo sa Kanya, kapatid, mga minamahal, na magdiwang ka na, magsaya ka na. Bakit? Kasama ka sa bibigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Amin po. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, napaganda na yung buhay at kalagayan natin. Diba? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, no? Yung malaking pag-asa natin na ating kakamtan, hallelujah, ang isang kayamanan walang kapintasan. Kayamanang walang kapintasan. Ang ganda, no? Di nasisira at di kukupas ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Amen? Sapagkat kayo'y sumasampalataya. Ano po? Iingatan kayo. Sabi ng Bible, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan sa inyo sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Amen. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Sabi ng Bible, no? Bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Tandaan natin, kapatid, tandaan natin, bagamat magdanas muna kayo sa loob ng maikling panahon ng iba't ibang pagsubok. Maikli lang. Sabi nga natin, maikling panahon. Oh. Sabi nga natin, maikling panahon. Hallelujah. Maikling panahon. Ang mga pagsubok na pagdadaan natin, maikli lang yan. Kapatid, mga minamahal, sapagkat sabi ng Bible, na gayon din naman, hallelujah, sabi dito, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay ipinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y
papupurihan, dadakilain, at pararangalan. Kapatid, mga minamahal, pagkatapos na ating mapagtagumpayan lahat ng ito, tayo po ay papupurihan ng Diyos. Dadakilain ng Panginoon at pararangalan niya. Amen po ba? Amen. Di ba napaganda ng ating kalagayan pagdating ng panahon? Na bawat sa atin ay pararangalan ng Diyos. Tantararan. Biro mo yun? Tutugtog lahat ng instrumento sa langit at tayo po ay magmamartsa. Na? Tayo po ay ipaparada ng Diyos sa isang parangal. Amen. Pararangalan ng Panginoon ang bawat isa at mapatunayan ng Panginoong tapat ang pananampalataya. Hallelujah. At nagtagumpay. Diba? Hallelujah. Sa panahon ng rewarding ng Diyos sa kalangitan, isa ka na tatayo at magmamartsa sa parada ng mga nagtagumpay. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga, bawat isa sa atin ay dadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Manatili tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang malungkot. Pagka may pagsubok, magdiwang ka. Bakit? Hallelujah. Malaki ang gantimpala mo kay Lord sa panahon na subukin at mapatunayang totoo ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang mayroon ka ay inihalin tulad sa Biblia sa isang dalisay na ginto na dumaan sa apoy. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Ang Diyos natin, siya Diyos di nagbabago. Di ba? Sabi ng kanta natin kanina, di nagbabago. Totoo naman eh. No? Ang Diyos natin, hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Kahit anong mangyari, ang Diyos natin ay Diyos na ating maasahan at mapananaligan natin. Amen. Kumapit tayo kay Lord. Hallelujah. The more na tayo po ay dumadaan sa mga trials, lalo tayong humigpit na kumapit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sinulat na sa Bible yan. Hallelujah. At kailanman, ang mga anak ng ating Panginoon hindi niya iiwat, pababayaan. Hallelujah. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo, maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat ay
nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Manong itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, yes, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang. Yes, Jesus, hallelujah, sa akin ay lahat. Di nagbabago, hallelujah, kukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Totoo, dakilang Diyos, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago sa iyong mga anak. Sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Lord, nararamdaman namin ngayong umaga ang iyong wagas na pagmamahal sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, walang bagay kami na maisusukli sa dakilang pagmamahal mo. Hallelujah. Lord, salamat ngayong umaga. Patuloy dakilang Diyos, minsan pa isinusuko namin sa inyo ang aming buhay. Patuloy na ang pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga kakulangan. Sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, totoo dakilang Diyos. Lahat ng kasalanan namin, kailanman hindi mo na inaalala pa man. Binayaran mo sa cross, binigay mo ang iyong buhay, tanda ng iyong pagmamahal na hindi nagbabago para sa bawat isa. Lord, salamat ngayong umaga. At minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay haharap, magpapartake sa communion ngayong umaga.
Kakain kami ng tinapay, iinom sa saro. Lord, alam namin, Panginoon, hindi madali ang mga bagay na ginawa mo at pinagdaanan mo para lamang patunayan na kami ay minamahal mo. Hallelujah. Pero hindi mo, Panginoon, sinalang-alang ang iyong buhay. Ang iyong kalagayan, ginawa mo ang lahat para patunayan na ikaw ang Diyos na mapagmahal. Diyos na di nagbabago. Hallelujah. Lord, salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa ngayong umaga. Hallelujah. Sa aming pagpartake, Panginoon, sa tinapay at sa saro, makasumpong kami, Panginoon, minsan pa ng kapayapaan, kagalingan, kagalakan sa aming buhay. Higit sa lahat, buhay ang aming pag-asa sa inyo. Hallelujah. Mayroon kaming buhay na pag-asa sapagkat ikaw na aming Diyos na inaasahan sa lahat ng aming buhay ay buhay magpakailanman na nakaupo sa kanang trono ng aming Diyos sa kalangitan. Salamat, samahan mo po kami, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pag-unawa sa lahat ng kakulangan namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.